Papahalaga at virtue bilang batayan ng sariling pagpapasya, pagkilos at pakikipagkapwa. Learning Competency 1C na ilalapat ng wasto ang pagpapahalaga at virtue sa mga gagawing pagpapasya, pagkilos at pakikipagkapwa. Sa nakaraang talakayan ay naipaliwanag natin kung paano nakatutulong ang pagpapahalaga at virtue sa ating pagpapasya, pagkilos at pakikipagkapwa. Ngayon naman ay titignan natin kung paano nga ba mailalapat ang pagpapahalaga at virtud sa tatlong aspeto ng ating buhay, sa pagpapasya, pagkilos at pakikipagkapwa. Unahin natin ang paglalapat ng pagpapahalaga at virtud sa gagawing pagpapasya. Ang pagpapasya ay hindi lamang basta pagpili, kundi isang moral na aksyon. Ang pagpapahalaga, halimbawa ay katotohanan at katarungan, at birtud, halimbawa ay katatagan at katapatan, ang nagsisilbing gabay para piliin ang tama at makataong desisyon. Halimbawa, may dalawang kaibigan kang nag-aaway. Nilapitan ka ng isa upang kampihan siya, pero ang alam mo, pareho silang may pagkakamali. Tanong, paano mo gagamitin ang pagpapahalaga sa katarungan at birtud ng pagiging patas sa pagpapasya? Kung ang sagot mo ay, makikinig ako sa magkabilang panig at hindi kakampihan agad, pipiliin ang solusyon, makatarungan at makatutulong para magkabati sila, tulad ng pagpapayo sa kanilang mag-usap ng mahinahon, aminin ang pagkakamali at magpatawad sa isa't isa, ay isa na itong palatandaan na nailalapat mo na ng wasto ang pagpapahalaga at virtue sa iyong pagpapasya. Tandaan, ang pagpapahalaga at virtud ay gabay upang ang desisyon mo ay hindi lang makabubuti sa iyo kundi makatarungan para sa lahat. Ngayon, kung ang pagpapasya ay napag-isipan ng may pagpapahalaga, kailangang masundan ito ng angkop na pagkilos. Paano nga ba ang paglalapat ng pagpapahalaga at birtud sa gagawing pagkilos? Ang pagkilos ay konkretong pagsasakatuparan ng ating pinili. Dito makikita kung gaano tayo kamakatotohanan at makatao sa ating ginagawa. Halimbawa, nakita mo may kaklase kang nahulog ang pera. May iba pang nakakita pero walang tumutulong. Tanong, gagamitin mo ba ang pagpapahalaga sa katapatan at virtud ng malasakit sa iyong gagawing kilos? Kung ang sagot mo ay oo, pupulutin ko ang pera at ibabalik ito sa kaklase. Ang katapatan ay nagpapakita ng tamang asal at ang malasakit ay pagtulong kahit walang kapalit, ay nailalapat mo na ng wasto ang pagpapahalaga at virtue sa iyong pagkilos. Tandaan, ang tamang kilos ay may saysay kapag ito ay nakaugat sa mabuting layunin at pinanday ng birtud. Ngayon, paano naman natin ito maisasabuhay sa ating pakikitungo sa kapwa? Paano ang paglalapat ng pagpapahalaga at birtud sa pakikipagkapwa? Ang pakikipagkapwa ay batayan ng tunay na kabutihan. Dito nahuhubog ang ating ugnayan sa iba batay sa dignidad, respeto at pagkakapantay-pantay. Halimbawa, may kaklase kang palaging tahimik at hindi pinapansin ng iba. Tanong, gagamitin mo ba ang pagpapahalaga sa pagkapantay-pantay at birtud ng pakikiisa upang lapitan at kausapin siya? Kung ang iyong sagot ay oo, lalapitan siya at kakausapin para maramdaman niyang may kasama siya. Ang pagkakapantay-pantay ay pagtanggap sa lahat. Ang pakikiisa ay pagdamay sa mga hindi napapansin. Ay nailalapat mo na ng wasto ang pagpapahalaga at virtue sa iyong pakikipagkapwa. Tandaan, ang tunay na pakikipagkapwa ay pagkilala sa halaga ng bawat isa at pagbibigay ng malasakit. Konklusyon ng aralin. Ang pagpapahalaga at birtud ay parang kumpas ng ating buhay. Ito ang nagtuturo ng tamang landas sa ating mga pasya, kilos at pakikitungo sa kapwa. Kapag ito ang ating ginamit na gabay, hindi lang tayo magiging mabuting tao, kundi magiging makabuluhan din ang ating buhay. Sa bawat pasya, kilos at pakikipagkapwa, mahalagang may malinaw tayong gabay at ito ay matatagpuan sa tamang pagpapahalaga at birtud.
Sa araling ito, natutuhan nating ang resilience o katatagan ang isa sa pinakamahalagang pagpapahalaga na dapat linangin. Ang kakayahang tumindig sa gitna ng hamon, manatiling tapat sa tama at ipagpatuloy ang kabutihan sa kabila ng pagsubok. Sa tulong ng bertud tulad ng katapatan, malasakit at pagiging makatarungan, mas nagiging makabuluhan at matibay ang ating pagkatao. Dito natatapos ang ating talakayan sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, paalam!